Ano pa nga sa akin si Kuya Jeff noon, sabi, pag hindi mo kinuhang ninong sa iyong anak, hindi na kita kukuning editor. Itong nakaraang buwan, dumating ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa buhay mo. Ito lang, last month. So, ang aking pong asawa ay tinuhan na ni Lord. Napakaaga ng kanyang pagkawala. Nakikita ko na siya na hirap na sa ospital. Hindi lang siya makapagsalita na ayoko na kasi nga sobrang nahihirapan na ako sa sitwasyon. Gusto ko rin magbigay ng inspirasyon sa iba na maagang nawalan ng mahal sa buhay. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel! For today's vlog, nagbabalik ang Kapakpak Talk! After ilang months, so we're back. Our guest for today, it's Kakafe! This is Lance! Kakapit. This is Kakafe! Kakapit TV, mga kapit. Yes. Yes. Sa mga hindi po nakakakilala yan, pwede po ba kayo magpakilala? Marami pang hindi nakakilala sa akin yan, mga kapit. Ako po sasabihin ko tunay Si ng Lance? pangalan. Ikaw? This is, ako po si Marvin Carl. Yan. Marvin Carl. Nickname ko po ay Awen, then ang pangalan po ng aking YouTube channel ay Kakapit TV. Yes. Yan. Ito po kanyang channel, siya si Kakafe TV. Nasaan ang channel? Yan, nandito. Yeah, here. So, si Kaka Faith po, sa mga di nakakilala, siya po ay dating editor din ni Japper Sniper. So, siya ay classmate ko dati bilang Classmate. editor ni Kuya Jeff. So, ang tawagan namin is classmate. Dahil dumating yung time na magkasabay kaming editor ni Oo. Kuya Jeff. Mga kasabay namin na si Kuya Pablo, si Kanuto, Saka si, sino is Jeffrey ang pangalan din eh. hindi ko na siya natatandaan. Oo, meron. Militaryo ba yun? Oo, parang naalala ko. Meron. Familiar yung Mm-mm. pangalan niya. Meron yun. Kasi basta meron. Solitaryo. So Oo. guys, kung sino man yun, Comment kayo yun. nang i-comment nyo na yung kung Apat sino kami yun. nun. Yeah, so yan, kasabay ako siyang maging editor nung bago-baguhan pa lang akong editor. So, ayan, kamusta ka na ngayon at anong pinagkakaabalahan mo Okay naman ako sa ngayon. sa ngayon? Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, ako po ay may part-time job. Yung pinaka-main office namin ay sa Lian. Survey or nagsusukat ng mga lupa dito sa Nasugbu, Lian. Kung may mga gusto po magpasukat. Yes. Yun ang aking Ayun part-time. yung Pero hindi siya daily. Hindi siya daily. Baga, pag may project kami, so kasama ako. Di ba ikaw ay seaman? Same. Seaman. Huling baba mo ay nung November, last week. last week ng November, last Last year, year. oo. So, nung nag-editor ka pa nun kay Kuya Jeff, nagsasampa-sampa ka na nun? Nung time na sasampa na ako, doon na ako tumigil din mag-edit. So, hindi ka pa nakakasampa noon dati, nung Hindi nag-edit pa. ka pa? Bali, ang trabaho ko lang dati ay barko din, inter-island. So, yun nga, nag-pandemic. Kaya, nung pandemic na yon, so wala akong trabaho, walang time na pinatayo ni Kuya Jeff yung bahay niya. Hindi yung time na nagsimula na akong mag-edit. Okay. So, paano ka ba napunta? Paano ka naging editor ni Kuya Jeff? Ginagawa ni Kuya Jeff dati, 4 na Sa upload sa isang araw. Ganon siya. Kaya sabi niya, kukuha siya. So, parang si Kabansot yung naging din. Parang narinig ni Kabansot na kailangan ng editor. So, parang sinuggest niya na, si Kakapit, magaling yung Kasi siya yung nag-aayos sa mga channel namin, siya yung nag-edit ng mga... Ayun, yung time na yun, pinapunta na ako ni Kuya Jeff sa kanila. So, doon na nag-start ng pag-edit. At tumagal din ako ng medyo matagal. Mga ilang buwan din. Oo, eh. ilang Pero buwan hindi din. umabot na doon. Parang umabot naman siya, kaya lang yung mga last kumbaga lang, parang on-call. Oo, okay. Pagka yung may mga yun. So, hindi pala si Kuya Jeff pa mismong kumuha sa'yo, nirecommend ka ni Kabansot. Oo, parang ganon. Kasi hindi pa ako masyadong kakilala ni Kuya Jeff noon. Kasi nga, monetize na ako bago ako lumapit kay Kuya Jeff noon. Paano ka nawala naman bilang editor kay Kuya Jeff? Nag-a-apply na nga ako sa barko, international. Parang naglaylo na ako na nagpaalam din naman ako. Nagkaroon na ako ng ng baby, ng
ano, tapos, ano pa nga sa akin si Kuya Jeff noon, sabi, pag hindi mo ako kinuhang ninong sa iyong anak, hindi nakita ko kuning editor. Wow. So, ninong pala si Kuya Jeff ni Oo, Caleb. ang anak ko. Wow. Kumpare ko si paring Japper. Wow. Pero hindi ako sanay ng pare kasi sanay ako ng ano eh. Kuya. Kuya Jeff. So, ayun pala ang history kung paano siya naging editor at kung bakit din siya nawala. So, kailan ka ba nag-umpisa mag-vlog at sino naging inspirasyon mo sa pag-vlog? May mga video ako na sa pukot. Maraming nakakaalam na eh. Pangingisda. Yung sa pukot niya. May time na sobrang dami ng huli namin noon. Balila. Sobrang dami. So, hindi pa uso yung mga nagbablog din. Wala pa si Kuya Jeff noon. Nagbibideo lang ako na ganito. Na maraming huli. Kasi nga, parang nakakainganyo. Ang dami. Tapos, tinanay ko siyang i-upload sa YouTube. After 1 week, 2 weeks, sabi ko, ang daming views ah. Mga ilang views yun? Basta Natatandaan mo, 1,000 na. 1,000 siya. Kumbaga parang hindi ordinary na ano, sa bilang ang subscriber ko parang nasa 300, 400 pa lang noon. Dumami lalo ang views noon. Umabot na rin ng 50,000. Doon na dumami rin subscriber ko. Parang ay nagpaabot sa akin ng 1,000 mahigit. So, wala pa nun si Kuya Jeff? Wala pa. Tapos, hindi ko pa alam na may sinasahod yan. Wala sa ano ko yung may sinasahod. Tapos, nung naanuhan ko na si Kuya Jeff, nung dumating na siya sa Bukana, sabi ko nung una, may vlogger dito, parang lagi ko nakikita sa dagat. Tinignan ko, sabi ko, meron palang kinikita ang mga views sa ano, pagbablog. Basta nag-search lang ako kung paano gagawin. Hanggang sa na-monetize ako kasi nga, umabot ako ng ganong subscriber sa Watch Hour, umabot din ako. Mas lalo ako na-inspire nung nakita ko yung mga vlog ni Kuya Jeff na, ang galing, dami mga views, dami mga ano. Tapos, ang laki daw ng sinasahod na ano ko. So, yun. Doon ako nag-umpisa na ipagpatuloy ang pag-vlog. Isa rin si Kuya Jeff sa naging inspirasyon. Kasi nakita mo siya nag-vlog, tapos napatanong ka kung may Oo. sinasahod ba. So, kailan talaga una kayong nagkakilala ni Kuya Jeff, yung as in, yung encounter nyo? Monetize na ako nung time na yun. Gusto ko siyang makasama. Sabi ko, gusto kong may makasama na sikat na vlogger. Kasi nga, di ba, parang ako, hiyang-hiya pa rin nung kay Kuya Jeff. Pumunta ka Tita talaga sa Aisel. kanila. Magpasama muna ka Tita Aisel kasi sila yung kakilala talaga. Na Kuya Topits. So, yun, nung sinama ako, pinakilala ako na ganito-ganito. So, nasa vlog ko yun, na sinabi ni Kuya Jeff na ito nga ay na-monetize ng hindi dahil sa akin. So, sariling ano niya. Ayun, ang pagkakatanda ko unang ano namin, ayun, nagpasama ako. Ayan. Siya pala ay na-monetize nung wala pa si Kuya Jeff sa Bukana. So, ikaw pala yung one of the OGs, pero hindi kilala ng mga Soward community. Kasi hindi ka naman galing sa Soward community talaga in the first place. Pero, as times goes by, napasama ka na din sa Soward community. Lalo So, nag-edit na. madako naman tayo, tapos na tayo sa editor era natin. Tungkol naman sa pamilya mo. So, ikaw, di ba, isa kang Kristiyano, born again Christian, at ang buo mong pamilya. So, paano ba ito nagsimula? Paano ba kayo, nung pinanganak ka ba, Kristiyano ka na ba? Or, paano talaga? Kasi, hindi yan normal dito sa Pilipinas na buong pamilya talaga kayong Kristiyano. Lahat kayong buong pamilya nagsaserve kay Lord. Paano ba? Kwento sa akin, kasi nga, siyempre, bata tayo. Katoliko po ang parents ko noon. Bali, 7 po kami magkakapatid. Parang 3 po ako. Lahat po kami, nung 3, una, pangalawa, pangatlo, ako po yung pangatlo. Sa ano po kami na binyagan sa Katoliko. May mga nag-invite sa mother ko, parents ko, para maging born again. Hindi agad-agad. Baga may proseso. Nung nakakasama na rin ang parents ko sa church, dati JIL, inano niya na dito na kami. JIL po, ang pangalan ng church ay Jesus Jesus is Lord. Yung mga sumunod na sa akin, pa-4 hanggang pa-7, so doon na lahat. Sa kabutihan ni Lord, sa biyaya ni Lord. Simula po nung naging Kristiyano kami, magkakapatid, nagpagamit po agad kami. Nagkaroon kami ng mga ministry. Natanda kami, nakakagisnan namin ang pagiging buhay ng isang Kristiyano. So, Nakaka-blessed. So, ayan naman siguro ang isa sa pangarap ng bawat Kristiyano na kayong buong pamilya ay sama-samang maglilingkod kay Lord. Anong feeling pag sama-sama kayong nagsaserve kay Lord? Describe mo nga Feeling- sa akin. wala nang hihigit pa sa saya. Kumbaga parang nasa isip mo safe na lahat ng pamilya mo. Masarap sa pakiramdam na kahit dumaan ka sa matinding pagsubok, madali nyo malagpasan. Kasi buong pamilya kayong nagtutulungan. Si Lord lang yung kinakapitan.
Kumbaga parang walang nahadlang para hindi malutas yung ganong problema. Ganong kasaya, ganong kasarap sa feeling ni Lord. Yes, pangarap ko yan. Yung madala ang aking buong pamilya na ma-encounter din nila si Lord. And ano sa tingin mo pinagkaiba sa pamilya nyo na lahat nakakakilala kay Lord dun sa mga pamilya naman na hindi ganon? Wala silang kinikilalang Diyos or hindi pa ganon kalalim ang kanilang pananampalataya? Para sa akin, hindi naman huli pa ang lahat. Kumbaga, habang nabubuhay tayo, sabi nga, may pag-asa. Ibig sabihin may pag-asa na tayo ay matanggap pa natin si Lord. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, kailangan natin mag-share your blessing. Sabihin, ano ba yung blessing na yun? Yung blessing na yun ay yung tinanggap mo si Lord, kailangan bahagi mo rin sa iba. Kumbaga, may mga pamilya na nangangailangan na wala pang nakakapag-share ng kaligtasan. Isa tayo sa mag-share para mas maligtasin sila. Hindi naman nila kasalanan na hindi sila Kristiyano. Tayo yung nauna na maging Kristiyano, tayo nakaintindi ng pagtanggap. So, kailangan natin i-share to sa mga pamilya na hindi pa gasinong nakakakilala o tumatanggap sa Diyos. Wala naman siyang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang is kailangan natin ma-share. Kasi hanggat walang nag-share, hindi mababago ang isang diba? Kasi doon din naman tayo nagsimula. May tama. nag-share lang din sa atin. May nag-invite lang yun, din yun sa yung atin. pinakaan natin. Sa tingin mo ba, nagmamatter ba talaga yung relihiyon sa pagkakakilala natin para tayo maligtas? May impact or may factor ba talaga yung religion? Totoo lang, wala. Alam mo, ang pinaka-the best na sagot is kailangan may relasyon ka. Yes. Hindi naman kasi porket nandiyan ka sa relihiyon na yan, maliligtas ka, hindi ganon. Yes. So, ang tanging makakapagligtas lang natin sa atin ay yung relasyon natin kay Lord. Same. Ayun, relasyon talaga yung So, hindi nagmamatter kung ikaw ba'y Katoliko, Hindi. kung ikaw Muslim. kung ano mang religion mo, basta may relasyon ka sa ating Diyos. Paano mo masasabi na ikaw ay ligtas na eternally? Masasabi natin na tayo ay ligtas na. Siyempre, number one, pag tinanggap mo si Lord na iyong tagapagligtas. Kasi nga, pag tinanggap mo na siya na iyong tagapagligtas, ligtas ka na. Kaya nga nandun yung word na tagapagligtas. So, Lord and Savior. So, pag tinanggap mo siya, ibig sabihin ikaw ay ligtas na. So, sabi nga na minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Pero nandyan yung time na talagang pag nakagawa tayo ng bagay, bilang isang Kristiyano, mabilis tayong makahingi ng tawad. Kasi si Lord, pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan. Hanggat nahingi tayo ng tawad sa Kanya. Pero wag naman nating porket Abusuhin. pinatawad niya, gagawin mo ulit, hindi ganon. Nandyan na yung kapatawaran, kailangan baguhin mo na kung ano yung inano sa iyo ni Lord na kaligtasan. Nandyan na Bakit mo pa pakakawalan nasa safe place ka na. So, ayun lang ba yung talagang requirements para ka maligtas? Tanggapin mo lang siya na tagapagligtas? Or ayun lang yung first step? Ayun din, yung first step na ano. Pero syempre, sabi nga, di ba, unahin mo si Lord. Gawin mo ang nang matuwid. And then, lahat ng bagay mapapasayo. And nasa Bible din yung sabi doon na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yan lang sumusunod. Yes. Kailangan pala, hindi porket nagpe-pray ka, hindi porket nagsisimba ka, hindi porket active ka sa lahat ng ano. Okay naman yun. Pero ang tanong, namumuhay ka ba sa kanyang kautusan, sa diba? kanyang kagustuhan? Kasi, di ba, halimbawa, every Sunday nasa church ka, paano yung Monday to Saturday? Worship is a lifestyle. Kailangan araw-araw gawin mo worship ang iyong buhay. Kumbaga, unahin mo siya sa araw-araw. Kung ano man yung ginagawa mo, samahan mo ng prayer. Sa maghapon, pagising pa lang natin ng umaga, ito napakalaking blessing yan. Kasi kung gising natin ng umaga, cellphone agad ng hawak, paano mo sasabi na inuuna mo si Lord? Yun. So, in other words, hindi lang sapat na nagsisimba ka tuwing linggo. Dapat isinasabuhay mo din Monday to Saturday or buong buhay mo, buong time mo talaga is sinasabuhay mo ang kanyang mga kautusan at kagustuhan. So, hindi lang sapat na ikay nagsisimba. Tama. So, yan! Humaba na tayo ng humaba! So, yan. Ito naman. Sa mga hindi po nakapanood ng kanyang vlog, guys,
So, ito ang tanong. Panoorin nyo pala, bisitahin nyo kanyang channel at dinitalyan niya din doon. So, tanungin na lang din natin ito. So, nitong nakaraang buwan, dumating ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa buhay mo. Pwede mo ba ikwento sa amin kung ano ito, kung anong nangyari? Ayun, mga kapate, sa hindi pa nakakaalam, so sa mga nakakilala sa akin at sa aking asawa na si Maricar, mga kapate, last May 29, ito lang, last month. So, ang aking pong asawa ay pinuhan na ni Lord. Pinuhan na ni Lord. So, malungkot. Matinding pagsubok to. Sabi ko nga, ngayon ko lang naranasan ulit yung ganitong pagsubok na napakatindi. Pero, sabi ko nga, by the grace of God, nandito pa rin ako. Na ano, parang mahirap, masakit. Bilang 5 years pa lang kaming nagsasama bilang mag-asawa. And meron kaming isang anak na 4 years old. So, napakaaga ng kanyang pagkawala. Kaya, mahirap sa sitwasyon. So, sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang dahilan kung bakit siya nawala? So, yun. Sa mga hindi po nakakaalam at gustong malaman, number 1 po kasi na pinagmulan niya is unang check up po namin, medyo ano na po yung kidney niya. Mataas na yung creatinine, medyo nasisira na. Kasi kidney po ay isa sa pinaka-silent, sabi nga, silent na sakit na pag tumama sa iyo, mararamdaman mo lang yan pag nasa stage 4, stage 5 na. Kumbaga, kung hindi ka nagpapa-laboratory o nagpapa-check up yearly or every 6 months, so hindi mo malalaman na may sakit ka na sa ano. Yun po unang na-detect sa kanya. Habang nagpapa-check up po kami, may mga na-detect din sa kanya yung kanyang thyroid. Ginagamutin yung thyroid niya. Na-detect na rin na lumaki na rin yung puso niya. Kumbaga, dumami na yung komplikasyon. Sobrang dami na naging komplikasyon, kaya siguro hindi na rin niya kinaya yung mga gamot. Almost 6 days kami sa ICU nun. Ayun, hanggang ngayon, ano ko pa rin, na-imagine ko pa rin yung itsura niya nung nasa ICU siya. Talagang grabe yung hindi ko alam, hindi ko ma-explain, pero So, nung time na yun, nasa ospital na siya, nasa ICU, anong nararamdaman mo? Anong naiisip mo? para sa akin naman, kasi bilang tayo ay may Kristo sa puso, lagi ko lang sinasabi sa kanya, kay Lord, kung ano man po yung kalooban mo, kung ano man po yung will mo sa buhay namin, ito po ay aking pong buong pusong tinatanggap. Wala naman po kaming magagawa kung kahit nga po sinong pinakamayaman sa buong mundo, kung talagang will mo ang masusunod, wala tayong magagawa. Kaya ang tanging lagi ko lang sinasabi, pray lang ng pray. Alam ko nung napaka-powerful ng prayer, hanggang doon na lang siguro yung mission niya sa mundong ito. Kaya So, talagang isinurrender mo na siya fully kay Lord. sinurrender ko na. Kasi noon pa namang nabubuhay kami, lahat ng mga, parang pag nagpe-pray kami, ano namin, sinusurrender namin lahat. Kahit nung wala pa kaming sakit, ganun naman lagi. So, masasabi mo na 100% na tinanggap mo na siya'y hanggang doon na lang talaga. Siguro, nung talagang nakikita ko na siya na hirap na sa ospital, yung tipong hindi lang siya makapagsalita na ayoko na kasi nga sobrang nahihirapan na ako sa sitwasyon. So, hindi ko man marinig yun, pero ramdam ko na nahihirapan na siya. Kaya lagi ko lang sinasabi, basta. Pero ako, yung time na yun, lagi ko pa rin siya kinakausap na
magpalakas ka, magpagaling ka. May anak tayo na naghihintay sa iyo. Si Caleb, papasok na. Alam kong excited ka na. At mahal na mahal ka namin, marami naghihintay sa sa'yo sa labas. Lagi ko siyang ginaganon. Kaya, siyempre, yung mga last na na hindi na siya nagre-response. Sabi ko, parang, ako yung number one talaga na hindi ko alam ang aking nararamdaman. Parang gusto kong gumuho na at ang number one na inano ko lang talaga nung kinausap ko na siya nung last na sinurrender ko na siya kay Lord. Kasi nga, wala na siyang response. Hindi na nakakaramdam ng anumang sakit. Kasi nung una-unang araw, pangalawa, pangatlo, apat, pag inano mo siya, gigising siya na nung huling araw niya na, talagang hindi na siya nakakaramdam ng Kaya sabi ko, Lord, kung ano man po yung kaloob mo, kalooban mo po yung mas not our will. So, ano ba siya? Kusa ba siyang binawian ng buhay? Or ikaw yung tinanong ka ba ng doktor na, ano ba, ititigil na ba natin? Or kusa talaga siyang, nawala? Or ikaw ang nag-decide? Nung last night, nagpapabili yung mga nurse ng mga gamot. Yung heart rate kasi niya, sobrang nataas na. Sobrang bilis. BP naman niya nababa. Binigyan po ako ng reseta para bumili. Bumili po ako ng pampa-normal ng heart rate. Nung pagbili ko, ang presyo yun ay nasa 4,000 plus. Isang lang yun. Sa Torocan. Nung pagkabigay ko, siguro 10 minutes lang, wala pang 10 minutes, tumawag ulit sa akin yung nurse. Sabi niya sa akin, bili ka pa po nito, sir. Sabi ko, habang naglalakad ako papuntang pharmacy, anong kabibili ko lang nito Pinakita ko dun sa pharmacist na, ay ko, di ba po kabibili ko lang po nito? Sabi, yes sir, yun lang yung kanina niya na. Bumalik ako sa Pero hindi mo pa nabibili? Hindi pa, kasi nga gusto ko itanong. Parang kabibili ko lang po nito, ilang minuto pa lang po. Sabi niya, opo sir, bali, naiturok na po namin yung kaninang binili nyo. Sabi ko, ano pong nangyari po? Nag-normal siya, tapos ilang segundo lang bumalik na ulit sa dati. Medyo mahal po yan bakit po ganun? Sabi ko, sige, siguro isa pa. Kasi nga gusto kong i-monitor kung talagang walang epekto, bakit ka bibili? Kasi minuto lang, segundo nga lang. Pagkabili ko, binigay ko, sabi ko, babalik ako nito mga 5 minutes, tatanong ko. Nung bumalik ulit ako, naiturok na, bumalik ako, sabi ko, sir, kamusta na po? Sabi nila, sir, ganun po ulit, bumalik ulit, taas ulit ng heart rate. Sabi ko, oh, naiturok niyo na po. Sabi niya, oo, naiturok na, pero ilang segundo lang, bumalik ulit. Sabi ko, paano po yun? Gagastos lang po kami gagastos, kasi pinabibili ulit ako. Sabi ko, almost 9,000 na po yun, ilang minuto lang. Sabi ko, paano po yun? Hindi na po na-effect sa pasyente yung Sabi, sir, yun po yung advice amin ng doktor na paano po ako yun? Tapos sabi niya, mamaya, bumili daw ako ng pampa-normal din ng BP. Bumili ako. Nag-normal yung BP, tapos mas tumaas na naman ang heart rate. Mas tumaas pa. Sabi ko, sir, bakit po ganun? Mas lalong tumaas naman ng nung nag-normal Sabi, yun po, nag-i-epekto po yung na pag ginamot natin yung kumbaga parang paikot-ikot lang yung na parang hindi na inabsorb ng katawan niya yung gamot. Parang hindi na, parang wala na kasi nga no response na siya. Wala nang hanggang sa kinausap na rin kami ng doktor na ganito, hindi lang nila madiretso na talagang mahirap nang ibalik na ganito kasi nga ang dami ng komplikasyon. Hanggang sa sinabihan na kami kung anong plano namin. Kasi nandun na may mga parents na may both side. Parents ni Maricar, parents ko. Sina pastor na, sina Daddy Sam, nandun din lahat. So kami na, bakit kailangan pang bumili ng gamot na to kung wala namang epekto? So, bili lang kami ng bili. Sabi namin, kung ganun, naman kalooban niya ni Lord kung talagang si Maricar ibibigay sa amin ng matagal pa. Kahit walang gamot na yan, ibibigay. So, nag-decide kami na bakit bibili nga kami ng bili ng ganun. Sasayang lang talaga ang pera. Hindi ko naman sa pinanghihinayangan, pero ganun ang nangyayari.
nag-decide kami lahat na itigil na lang yung gamot na inaanong yun. Kasi kung babalik sa normal yan, babalik yan. Nag-decide na rin na paano po kung kailangan po ulit ng gamot. Bibili pa po ba? Decide na kami na hindi na nga kasi nga ganun. Pinaubos na lang yung ibang gamot na kasi nga no response na siya, comatose na. So yun, pinag-pray na lang namin. Sabi ko kung kalooban ni Lord na kunin mo na siya, tanggap po ng pamilya ko, tanggap ng pamilya niya na kung kukunin na talaga. So yun, nung kinaumagahan noon, talagang yun, dun na nung umaga 6:30, doon na siya unti-unting bumagsak yung BP niya, yung heart rate niya hanggang sa nandun ako nung time na yun. Kaya Nung mismong na flatline siya, nandun katabi ka niya. Tapos, pwede ba yung kwento sa amin, yung naging testimony mo na yung sa heart rate niya? okay. Nung kasi, pa-4 na araw yun. Nung time na yun, kami lang dalawa talaga ni Maricar sa kinakausap ko siya. Nagpe-praise and worship ako. Habang kinakausap ko siya, nag-encourage ako ng mga salita na makapagpalakas sa kanya. Pinaparinig ko yung salita ni Caleb, video, para mulat siya nun. Nung matatapos na kasi yung oras, hanggang 12 lang. Na ako sa kanya, kumbaga parang sabi ko, papagaling kang mabilis kasi nga marami naghintay sa'yo. Mahal na mahal kita. Sabi ko, I love you. Alam kong mahal mo din ako. Tapos, maya-maya, yung heart rate niya kasi, hindi naman naggaganon talaga, mataas. Ako nag-143, yung sa Pero hindi ko iniisip na ganon. I love you ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, alam ko love na love mo din ako. Hanggang sa nakita ko, parang 143. Parang may may sagot siya. Tapos, 143, tapos yung may heart na naggaganon, Sabi ko, ito yung sagot ni Maricar sa akin hanggang huling pag-uusap namin. Gumamit siya ng paraan para masabi niya sa akin na mahal niya rin ako. Galing, no? Ano ba yung normal na heart rate niya nung hindi pa yon? Ang normal kasi, 60 to 100. Oh. Isipin mo yun. Naging 143 ang kanya. Tapos hindi lang talaga yun na ilang segundo lang. Tagal. Kaya nagtataka. Kasi malimit siya na nagbabago yan . Yung 143 yun, tumagal. Stay talaga siya. Nag-stay siya. Na hindi ko naman, kasi kung ngayon nag-iiba, pag na-picturean ko, mag-iiba agad yan, may iba. Na-picturean ko, kasi nga sabi ko, parang may sagot siya Ito yung sagot niya. Kaya pinicturean ko, yun, marami nakakita nun sa My Day ko, kaya pinaramdam pa rin niya sa akin na mahal niya ako. Anong feeling? Siyempre, masakit. Pero, paano mo madidescribe or paano mo hinaharap yung araw-araw? Kakawala lang ng asawa mo. Anong pakiramdam na nawalan ka agad ng asawa at a young age? Pakiramdam, siyempre, nandun pa rin yung sakit. Nandun pa rin yung pagkamis sa kanya. Kasi nga, simula nung nagbakasyon ako noong November hanggang May, halos araw-araw magkasama kami. Namimiss ko yung kanyang physical na katawan, yung mga ngiti niya, siyempre pag tutulog sa gabi, namimiss ko na may katabi ako, kakatabi kami tatlo, may na Caleb. So yun, namimiss ko yung mga ganung bagay na sa umaga, pagkakain, kasabay ko siya, tanghali, sa gabi. Ang daming nabago. Pero iba pagka yung nakay-Kristo ka na na-handle mo yung mga bagay na hindi ka na dapat. Gusto ko rin magbigay ng inspirasyon sa iba na maagang nawalan ng mahal sa buhay. Hindi naman doon natatapos ang lahat. May breakthrough. Hindi mo masasabi na masamang pangyayari. Dahil pag binigyan ka ni Lord ng matinding pagsubok, so nandyan na yung matinding blessing na darating sa'yo. Kaya masakit man, mahirap, pero thank you kay Lord dahil alam kong siya yung nagpapatibay ng aking pananampalataya at mas lalong tumitibay dahil sa Kanya. Nalalagpasan ko naman yung araw-araw, pero syempre hindi mawawala yung kirot, yung sakit bilang tao. So, hindi ka naman dumating sa time na katulad ng iba na sinisisi mo si Lord. Nagsaserve naman ako sa'yo, bakit mo siya kinuha? Nagdadasal naman ako sa'yo. Dumating ka pa sa Hindi. point na yun. Never akong nagtanong kay Lord. Never ko siyang kinwestiyon. Never ko siyang sinisi sa mga nangyari.
Kasi once na natutunan natin na dumating tayo sa mundong ito nang wala tayong dala, aalis din tayo nang walang dala. At nandun yung pag-iisip na mas masaya na siya ngayon sa feeling ni Lord. Tsaka share ko lang guys. Nasabi ko na to sa kanya nung mismong araw na nawala si Ate Maricar. Napaniginipan ko siya. Pero nabasa ko na nalaman ko na nawala. Napaniginipan ko siya. Talaga, iba yung parang hindi ko pa siya nakikita na ganun yung itsura niya. Na talagang aliwalas sa mukha, ang tumbok ng pisngi, tapos ang laki ng smile niya, tapos yung background white, para talaga kaming nasa langit, nasa ulap. Parang ulap yung background niya. Sabi niya, okay na ako dito, masaya na ako, kasama ko si Lord, kasama ko na si God. Talagang, ayun, hindi ko talaga yun, talagang alam ko na kinausap niya ako. Hindi lang yun talaga as in panaginip or na-imagine ko lang. Talagang kinausap niya ako. Tapos sinabi ko agad sa kanya. Tapos yun, parang may nagsabi sa akin na kapamilya mo na sana may magsabi na nakasama niya na si Lord na masaya na siya. Tapos kinuwento ko nga. Tapos yun, ayun na pala yung sagot. So, ang galing lang. Ang galing. Yes. Kaya, at peace ka na din na alam mo nasa... Isa yan sa yung sinabi mo nga yan, saka ni Ate Marian, baga nagtugma yung... Oo, pares kami na nagiinip na Isa yan sa nagpalakas ng lalo, ng loob ko. Kasi nga, alam mo yung mahal mo sa buhay ay safe na. Diba? Sarap sa pakiramdam na ganun. Isa yan sa nung nalaman ko nagpalakas lalo ng loob. Thank you kay Ate Maricar na kinausap niya ako para malakas ang loob niya, lumakas ang kanyang loob, kanyang partner. So, ayan, paano mo naman na mapagsasabay na as solo parent ka na ngayon? Siyempre, may anak kang pumapasok. Paano mo mapagsasabay yung pagiging tatay, pagiging vlogger kasi nagva-vlog ka din naman, tsaka yung pagtatrabaho mo as a part-time, tsaka yung sa ministry mo sa church, paano mo siya nahahandle? Unang-una, kailangan din time management. May time tayo para kay Lord. Ayun ang hindi dapat mawala. Mawala na ang lahat ng trabaho mo, mawala na lahat ng pinagkakatanan mo. Pero yung time para kay Lord ang dapat wag mawala. So yan ang lagi kong number one na kailangan hindi mawala sa schedule ko. Yung pagtayo ko sa church, bilang may ministry. So, yan ang number one. So, yung pagtatrabaho ko, by the grace of God, may part-time job. Pag may sukat ng lupa, may mga tao naman na nagabay sa anak ko, kay Caleb. So, maraming natulong para mas maalagaan siya. Kumbaga, hindi mo makitaan si Caleb na kulang. Normal pa din sa kanya yung Hindi niya naman hinanap nanay niya. May time na nagtatanong na pero pag tinanong mo siya, nasaan na si mami mo, lagi niyang number one na sinasabi, nasa langit, kasama si Lord. Kaya, yun. Kaya ako'y masaya din na nakikita ko yung anak ko na naintindihan niya yung sitwasyon na. Last question na tayo. Hello! Last question. Last question. Sa tingin mo ba, in the future, bukas pa yung puso mo na mag-asawa ulit or may katuwang ka pa ulit sa buhay, mag-girlfriend, mag-asawa, bukas pa ba ang puso mo? Sa sitwasyon ko ngayon, ang dami nagtatanong niyan. Mm. Sobrang dami. Bakit tinatanong nila agad sa iyo yan? Kaya nga nung nag-ayos pa lang ako ng niyan, Grabe. PCSO, mga ganun. Oo. Lagi yung tanong sa akin, sir, bata mo pa, mag-aasawa ka pa. Sabi ko, bakit po kayo nangungulat? Ang masasagot ko po dyan ako po ay, dahil nga po nasa batang edad pa, pero sa ngayon po, hindi ko pa po masasagot. Ano ko muna ngayon is mag-focus ako sa anak ko. Then, sabi ko naman, bibigyan ni Lord kung talagang may nakatadhana pa ulit sa akin, ibibigay yan ni Lord. Mag-focus muna ako sa aking anak, then sa ministry. Alam ko na si Lord na yung magbibigay niyan in God's perfect time. Yes, pero bukas pa yung puso mo. Hindi mo naman agad masasabi na, bigay sa akin to ni Lord. Siyempre, magkakaano ka din naman, magkaka-feelings ka muna, mapapansin mo muna siya. So, sa tingin mo, ready ka in the future? Hindi pa naman ngayon. Okay. Feeling ko naman ay ready pa rin ako. Bata pa naman ako kasi nga mahirap din yung wala kang katuwang sa buhay pagtanda mo. Kasi nga, 'di ba? Pag ugod-ugod na, 'di ba? Ang sarap nung may sa
Kasi ang anak natin, ano yan eh, Iiwanan tayo. mag-aasawa din yan. So, Papamilya. mag-aasawa na siya, tapos ako, ano pa rin, nandun na yung pag-iisip na, kailangan ko talaga ng katuwang. Basta maghintay lang tayo. Bukas pa naman ang aking puso sa mga nagtatanong. Pero, in God's perfect time. Yes, kahit naman gustuhin natin kung walang ibigay na si Lord Oo, tama. ipagpaubayan na lang talaga at magtiwala tayo sa kanyang plano. So, ayan. May gusto lang pala ako itanong kasi napapanood ko to sa ibang mga movie. Pero alam ko naman yung sagot. Gusto ko lang maitanong sa'yo kung based on your knowledge, di ba halimbawa, naging asawa mo si Ate Maricar before, tapos siya kinuha ni Lord, and then na siya, tapos nag-asawa ka ulit. Tapos, kapag kayong tatlo nagkita-kita sa langit, tatanungin sa'yo kung sino pipili mo sa dalawang naging asawa mo. Tindi Anong magiging sagot mo doon? Ang tindi yan Doon pa magtatalo-talo, no? So, tingin mo ba, ganun talaga mangyayari? Yung, sino pipili mo sa amin dalawa? Hindi naman. Pero sa tanong lang naman yan eh. Pero feeling ko naman hindi mangyayari. Kasi pag naandun na tayo sa kabilang buhay, tayo ay magkakapatid na. Yeah, nasagot doon. Tayo ay magkakapatid. Yes. Wala nang asawa-asawa. Wala There's na. no marriage in afterlife. Tayong lahat ay, nakalagay doon sa Bible, tayong lahat ay angel na sa langit. Well, there's no marriage, ano na lang tayo, magiging angel na lang tayo afterlife. Nakalagay po yan sa Bible, hindi po namin gawa-gawa ayun. Hindi mo kailangan mamili. Sino pipili mo sa amin naging dalawang asawa mo? So, walang ganun. Lahat Wala po na. tayo magkakapatid na sa langit. Wala nang nanay at tatay. Wala nang mga anak. Wala na. Hindi mo na siya anak sa langit. Lahat po Kapatid. tayo magkakapatid pagdating sa langit. So, yan! Hanggang dito na lang po aming vlog. Maraming salamat po. Ay, tatanong ko muna. Ano ang iyong life verse as of now? Nabasa ko na kanina. Ma-share ko muna akin. Nasabi niya na kanina, Matthew chapter 6 verse 33-34, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kalimutan ko yung 34. Basta parang hindi mo kailangan mag-worry kung anong makakainin Don't worry. for tomorrow will worry itself. Hindi mo kailangan i-worry yung future dahil sapat na yung mga problema sa ngayon in the present. So, yun. Sa Sa'yo akin, naman. Matthew 21 verse 22. If you believe, you will receive. If you have faith, You have faith. ayun lang. So, paliwanag mo nga bakit ay naging life verse mo ngayon. Ayun yan, sinabi ko rin kanina sa aking intro, sa aking vlog. Pinagmulan kasi ang verse na yan eh. Nung bata kasi kami, parang gumala kami sa Tagaytay. So nakakita ako nung yung mga pang-display na nakatayong ganon. May mga verse. Nandiyon yung verse ng Matthew 21 verse 22. Parang gusto kong bilhin to. Hindi naman siya maganda, pero yung verse, sabi ko, parang gusto kong sauluhin yung verse na to. Gusto ko to. Kasi yun, binili ko. Hanggang sa nilagay ko sa bahay namin. Pag nakikita ko siya, parang ayun na nagiging motivation ko. So, if you believe, you will receive whatever you ask in for prayer. Yes. Talagang yung prayer talaga napaka-powerful. Pero syempre, kasamahan natin ng pananampalataya at gawa. Yes. Kaya yun, habang nung nakuha ko nga yung anong yun, ayun na naging life verse ko. So, lahat ng hihilingin mo, manampalataya ka na siya ay Bibigay. na ibibigay sa'yo. Oo. Pero hindi naman dapat yung sa tingin mo, halimbawa, kung ano-ano na lang hiniling mo, tas maniniwala ka na ibibigay sa'yo. Yung kagustuhan pa din ng Lord Oo, ang tama. mananaig. Kasi pero yun yung sinasabi na kala mo ayaw ni Lord na yung gusto mo na ayaw ni Lord, pero may mas maganda pala yung ibibigay niya sa'yo. Maganda ang gusto sa'yo ni Lord. Parang gusto mo ng ng lupa sa paso, pero hektarya pa lang ibibigay niya sa'yo. Oo. So parang ganun. Hindi natin nakikita sa ngayon, pero in the future, that's perfect timing kapag ni-reveal niya na yun. Realize mo lang na Realize mo. Kaya pala hindi siya binigay sa sarap akin. pala Lord. yung plano sa akin ni Lord. May itetestimony lang ako. Nung nasa Laguna ako, nung mga January, February, nito lang, talagang iniiyak ko siya kay Lord. Lord, gusto ko na talaga magkatrabaho.
Gusto ko nang magamit ang buhay ko sa, parang wala kasi akong kwenta, walang nangyayari sa buhay ko. Tanda-tanda ko na wala pang napupuntahan yung buhay ko. May hinihiling talaga akong trabaho. Lord, ibigay mo na to sa akin, yung pinag-applyan ko. Tapos, Lord, naririnig mo ba ako? Bakit hindi mo ako sinasagot? Mga tanong. Oo, talagang yun lagi araw-araw sa Lord, parang hindi kita naririnig mo ba ako? So, kaya hindi niya sa akin binigay yung trabaho na yan sa Laguna. Kasi hindi ako mapupunta sa church dito kung nag-stay ako sa Laguna. Kasi nung nag-stay ako dito, talagang napalapit talaga ako kay Lord. Doon ko siya talaga na-encounter, yung pag-stay ko dito, doon sa church na. So, kung binigay niya sa akin yun, hindi ko siya makikilala. So, mas better yung ibinigay niya sa akin kasi nakilala ko siya, na-encounter ko siya. So, ayun lang po. Yes! Napakahaba naman. Nag-iisa Diba? ko Hindi ako umiyak. Hindi mo kaya ako hindi pala halata. Pinipilit ko siyang umiyak. Sabi ko, ibigyan ko siya ng tissue. Tsaka, guys, dati pa, nung pagkababa niya pa lang talaga, last year pa lang, niyayakag ko na siya mag-vlog. Buhay pa nun si Ate Maricar, yung kanyang asawa. Kaya pala hindi natutuloy yung mga vlog namin. Mas Kasi, matindi. ito yung perfect timing. Ito yung timing ni Lord na siguro mas makaka-impact yung magiging interview ngayon kesa before. Ma-inspire. Yes. So, yun lang po. Maraming salamat po. Subscribe to his channel, Kaka-Faye TV, and abangan niyo po yung mga susunod naming vlog. Dahil po, madalas kami magkasama kasi nga magkasama kami sa church. So, sa mga susunod na vlog, baka magkakasama pa din kami. Isasama namin si Tolitz dahil isa siya sa nabago ang buhay kagaya ko. Abangan nyo ang buhay ni Yes! Si Brother Tolitz. Magiging pastor na din. Yes! Napakasipag. So, next vlog na natin yun. So, ayan. Maraming salamat po ulit. Thank you, Classmate. Pastora. Pastora Hazel. Yes. Maraming salamat po sa panonood ng aming vlog. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless. Yes, all glory to Him. Bye!